Full tank premium. Hindi kuya, malalim yan. 11 liters yan. Punong-puno ah. 419, 7.19 liters ang kinarga natin. Punong-puno siya. Tingnan natin kung hanggang saan makarating nito. Nasaan ang odo natin? Starting odo 1286.3. Testingin natin kung ilan yung aabutin yan hanggang doon sa Batangas, pabalik dito, kasi panigurado makakabalik na ako dito nang hindi ako naggagas. So nakikita nyo ngayon guys, ay papunta tayo sa Batangas. Gamit na natin tong Rosy Adventure X150i. Tingin natin yung gas consumption nya kung hanggang saan makakarating yung full tank. Kasi wala pa akong full vlog documentation nung consumption nito. Kasi yung last time na na-compute ko siya na vlog, which is ilang kilometers lang yun. Kilometers, tas 4 plus liters lang yung nagastos ko. So mga nasa ano lang din yun, nasa 39.97 liters, which is not bad kasi breaking period pa yun. Pero ngayon, mas matetesting na natin siya kasi tapos na yung breaking period. Nasa 1,200 kilometers na yung odo niya ngayon. And ito, nakikita nyo, magmi-mix ang ano natin, ang condition ng biyahe natin. Mixed traffic city ride, tapos long ride na stable mamaya. Depende na lang kung magkakaroon ng traffic sa Laguna, sa Alabang, sa mga parte na Batangas na matraffic. Enjoy nyo na lang din tong biyahe natin. Kasi dito na natin malalaman kung ano talaga yung actual gas consumption nitong Rosy Adventure X150i natin. So kanina pa traffic, di ba? Traffic pa rin hanggang dito sa San Pedro Laguna boundary. Yan, approaching San Pedro Laguna and Muntinlupa boundary. Sa ngayon, nasa mga 30 plus kilometers na tayo nananakbo. Wala pang bawas yung fuel gauge natin. Kita nyo naman kanina, di ba? Traffic na dun sa dinaanan natin. Hanggang dito, traffic pa din. Walang lubay ang traffic na yan. Simula kanina dun sa service road, simula C5 hanggang service road, hanggang sa makarating dito, walang lubay ang traffic. Di ko alam kung saan lugar banda lulubay itong traffic, pero buti na nga lang hindi umuulan. Di ba alam ng traffic basta wag lang uulan. Kanina pa medyo makulimlim kasi nga may bagyo sa north, parting norte ng Luzon may bagyo, pero buti dito sa ruta natin wala. So yun na, 30 plus kilometers, wala pa rin siyang nagbabawas ng fuel gauge. Wala pa nababawas kahit isang bar. So indication nyo na ano, matipid to. Pero isasakto natin yan mamaya. I-compute natin, i-calculate natin ng tama mamaya, para yung information na makukuha nyo legit.
approaching Calamba, Laguna. Yan, SM Calamba yan, pagliko natin dyan. And hanggang ngayon hanggang ngayon wala pa rin bawas ang ating fuel gauge. Hindi ko mabilang kung ilang kilometers na. Check natin. 1348, diba? Tipid-tipid talaga tong motor na to eh. Tipid sa gas. Kahit nung Pampanga ako na biyahe, yun, sobrang tirik pa ng araw nun, pero nagkonsumo lang siya ng ganun, 1 bar lang din. Nakabalikan na ako ng Pampanga, 1 bar lang. Okay guys, approaching Santo Tomas, Batangas boundary. Ayan yung arko, kita nyo? Ewan ko lang kung dito sa camera, pero ayan yung arko. Pupunta na tayo, Batangas na tayo, pero hindi pa rin bumababa ng kahit 1 bar yung itong natin, itong fuel gauge natin. Traffic yan ha, traffic, tapos medyo papiga-piga tayo. Hindi pa siya nababawasan ng kahit 1 bar. Kanina ko pa kayo nintay. Walang lubay yung traffic. Simula kanina pag-alis ko, traffic. Pagdating dito, traffic pa din. Luluwag saglit, tas mamaya traffic na naman. Kaya sobrang tipid talaga sa gas nito. Pero syempre dahil honest review itong gagawin natin, hindi tayo magiging bias lang dyan sa fuel gauge na yan. Papagas tayo mamaya pagka nabawasan niya kahit 1 bar. Kaya bago makauwi. Sige, wala talaga. Walang bawas. Walang kabawas-bawas. Pero syempre, imposibleng hindi nabawasan yun sa tangke. Napapaisip tuloy ako, masyado bang malapit tong ride ko na to ngayon para mag-test ng fuel consumption? Kailangan ba na mas malayo? Parang kailangan ko yata mag-ride ng mas malayo eh. Ayaw mabawasan ng full tank. Ayaw ng fuel gauge. Ayaw mabawasan na. Naka full tank pa din siya hanggang ngayon. Pero mamaya magkakaalaman yan pag medyo pauwi na tayo. Yan o, ganyan na nga yung nature ng ano ko eh, ng pagdadrive ko eh. Traffic tapos bomba ako ng bomba. Pero hindi pa rin siya nababawasan na 1 bar. Isingit. Thank you. Yun o, ganyan ako ng ganyan. Hindi, syempre kasi parang nakapwesto din ako sa ano eh, nakapwesto rin ako sa singitan. Okay guys, so on the way na tayo pa uwi. Ayan, tignan nyo. Sa wakas, nabawasan din ng 1 bar. Sakto, kakalabas ko pa lang ng subdivision ng customer. Ngayon pa lang siya nagbawas ng 1 bar. Current odo is 1368.3.
1368.3. Isang bar pa lang nabawas. Nasa more or less 80 kilometers yung natakbo natin ngayon papunta bago siya nagbawas ng isang bar. Tignan natin mamaya, kukumpitin natin. Magpapagas tayo banda doon. Hanap tayo ng gas station. Tignan natin kung ilan yung na-consume niya. Pero para sa akin yung ganyang gas consumption, tipid na yan. Hindi na yan masakit sa bulsa, given na may power siya na maganda, may power output siya na maganda. Kaya ito, punta tayo, hanap tayo ng gasolinahan para makapagpagas tayo. Then check natin kung ilang kilometers per liter yung nakonsumo nitong ano natin, Rossi Adventure X150i. Ayun, parang may nakita na ako isa. Sa total yan, tignan natin sa total para makuha natin yung gas consumption. Kapag full tank ulit natin siya, kahit na 1 bar pa lang yung bawas. para lang sa inyo, for the sake of answering all your questions, kung ano talaga yung gas consumption nito. Kasi dami nagtatanong eh. So ngayon magkakaalaman na kung ano ang value, kung anong gas consumption nito. Kuya, pagas po, premium full tank. Premium po. Full tank. Baka tumapon. Yan, saktong-sakto, kagaya lang din kanina. Ganyan lang din siya kadami. Magkano, sir? 143. Parang I love you yan, ah. I love you, no? 90. Kinulang pa sa I love you. Thank you, sir. Kita nyo kanina, di ba? Walang lubay yung traffic. Sobrang traffic ng mga nadaanan ko kanina. Tapos bira ako ng bira, bomba ako ng bomba. Pero ayan, matipid pa rin siya. Sa mga susunod, subukan pa natin siya i-compute ulit. So ayan, basin nyo na lang dyan yung ano natin, yung fuel consumption natin based sa ano ko, sa ginawa nating ride ngayong araw. Tapos yan, pauwi na ako. Ito, yan, kakatapos lang natin mag home service doon sa isang customer natin dito sa Batangas, sa Santo Tomas. Ngayon, uwi na tayo. Tapos ayun, sana yan, nakatulong sa inyo yung ano, yung consumption test natin dito sa na ginawa sa Rossi Adventure X150i natin. So hindi naman na kailangan magmabilis, hindi naman na kailangan na magmatulin. Basta importante, uwi tayo ng kompleto at makakauwi tayo sa sarili-sarili nating mga pamilya. Liters lang. Yan, punong-puno. Yan, current actual odo natin is 1446.8. Tapos yung ginas lang natin, yun, 1.85 liters lang yung ginas natin mula doon sa Batangas kung saan tayo nagpa full tank kagabi. Tapos compute natin, i-off ko muna tong video, compute natin yung gas consumption niya. So yan, nakita nyo naman sa video, di ba guys, na ano, pag traffic medyo mas malakas siya sa gas, pero kapag saktuhan lang, long ride, tapos walang gaanong traffic, dire-diretso yung biyahe, walang gaanong hinto, walang gaanong mga walang masyadong kailangang piga-pigain or walang kailangang singit-singit. Kumbaga ano, chill ride, dire-diretso. Cruise mode, kumbaga. Cruising speed natin nasa 65 to 75 kilometers. Minsan nagna-90 pa rin tayo nung pauwi kasi syempre pag maluwag minsan binibilisan din natin. Tipid na yan, sobrang tipid na yan kasi wala pa tayong binabago dyan sa CVT niyan, all stock yan. Kung
kung anong setup, configuration ng CVT or panggilid niyan galing sa kasa, yun at yun pa rin yung gamit natin na setup diyan. So wala tayong binabago, as is all stock yan. Kaya ayun, kita nyo naman, diba? Sulit na sulit. Higit sa gas, malakas sumatak, komportable sa biyahe, at higit sa lahat, reliable din siya panghanap buhay talaga. Kasi hindi ka din pababayaan yan. Gaya ng paggamit ko sa kanya. Ayan. So ayun, maraming salamat sa panonood at sana nakatulong sa inyo to, nasagot yung mga katanungan nyo about sa gas consumption. So sa mga susunod na vlog, may mga future contents pa tayo, madami pa tayong i-discuss dito sa motor na to. So abang-abang na lang kayo.